one of the architects of development ng Filipino. So coming from him, malaking bagay po sa akin. No? Sabi nga nila, the greatest compliment that you could really have is coming from a colleague. And it's not only a colleague, it's just like a brother. Kung taos puso na, pahamak yan eh. Yan ang una nag-endorse sa akin eh. I think pag ilang taas na kami niya sa akin dito. Siya unang-una nagtaas at ako'y nagpapasalamat talaga. He's like family in this journey. So ano kaya mga programo sa Senate na maring makabenepisyo yung mga Ilonggo ito? Well, ganito yan. No? Of course, magandang policy natin in government. Ang problema ang implementation. So how do you implement? It's because it's covered by the local government code of 1991. Kung minsan matuturuan ng national at local, dapat ganito. I'll give you one example. Itong local government code, ito ang libro that defines the responsibility of the LGU and the national government. For example, nakalagay dyan that ang barangay ang magpapagawa ang barangay road. Sa experience ko bilang mayor at bilang DILG secretary, wala pa akong nakikitang barangay except for one or two na sa Makati probably na kaya magpagawa ng sariling kalye. Sa amin, wala. Wala ako. Isipin nyo, mayaman na Iloilo, kami rin sa Mandaluyong, halos hirap, halos hindi kaya. Apektado dyan ang ng mga bantay bayan. Number 2, yung tinatawag at eskwelahan. Ang dapat na mapapagawa ang local government units. Hindi lahat kaya ito. Hindi talaga kaya ito. It should be the national. Kaya kuminsan may shortage of classrooms. Pangatlo, nakalagay dito na ang tertiary hospital, maybe through COVID, yung mga na-intubate dyan, papagawa ng tertiary hospital ay ang mga probinsya. Hindi lahat ng probinsya mayaman. Paano yung hindi kaya? Sino magsasuffer? Ang constituency. So these things must be the national government. At marami pa ako nailista iba. No? Communal irrigation, etc. So, the first thing to do is if you amend the local government code, yung services na klaro sa taas, madaling maibaba ng dire-diretso. No, yung tama at tapat na paglilingkod. No, dire-diretso. So, that's one of the priorities. Number 2 is about food sustainability and food security. We all know about the plight of our farmers, our fisher folks, mga masasaka at mga isda. Lagay mo sarili mo sa kanila, kung ikaw ay masasaka, ano mong problema? Puhunan, saka kukuha ng pera pambili mo ng bitin. But in other countries, it's subsidized. Wala kung pwedeng pautangin ng gobyerno ito at 1% or even 0%, mas mabuti. Diba? Although ginagawa yan ng Secretary Kiko ng ating Pangulo, pero iba na institutionalized ito. Number 2, crop insurance. Under the crop insurance law, it's only for corn and palay. We could expand this to other high-yielding crops. At of course, importante, mas expand mo, kaya ba ito, insurance na ito ng magsasaka. Number 3, you incentivize the owners ng lupa, no? Para to make sure masustain siya na nandun. How do you, tignan mo yung amihan ng lupa ng mga ito. How you can incentivize it. At pang-lima, libre naman state colleges, pero kung minsan yung pagpasok dito at yung mga options, mga techno, etc., make it easier sa mga anak na sektor na ito na magsasaka at mga isa. At kung kaya rin lang, bigyan mo pang pamasahe, hindi ba? In so doing, you subsidize the whole sector. Kasi sa totoo lang, kami ni Brad, Jerry, pareho kami senior citizen eh. I think we were born in the 60s. At that time, I think one of the number one exporters of rice is the Philippines. The Erie, dito nag-aaral mga tiga Thailand, mga tiga Vietnam.